Kumusta mga ka-DC? Maraming salamat po sa inyo dahil parami na tayo ng parami sa bawat araw. Sa mga silent listeners natin, paramdam naman po kayo. Kahit pusuan nyo lang po ako sa comment section. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo ha. Salamat! Muli, narito po ang inyong lingkod na si Kuya Louie para handugang kayo ng magagandang kwentong kulam at barang na may kasamang aral sa buhay. Sa mga nagpa-shoutout po, nasa dulo po ng video. Palambing naman po na paki-like, comment, share at subscribe sa channel natin ha. Malaking tulong kasi yan para mas mapalago pa ito. Sa nagdaang story natin, si Craig Horner as Richard Cypher ng Legend of the Seeker nga ang sinampol ko. Ngayon, balik tayo sa Korean actor na to. Mula naman to sa isa na namang pelikula na ginawa niya. Sample ha? Sino ka? Hindi kita kilala. Ako ang alter ego mo. O ano, napanood nyo ba ang Korean film na to kung saan gumanap siya na may dalawang katauhan? I-comment nyo nga kung anong title nito. Bago natin simulan ang kwento, check muna natin. Nakapag-like, comment, share, and subscribe na po ba kayo? Ayan! Sa blue up at black up, na-add at na-follow nyo na po ba ako? Nandyan po sa comment section ang link. Nakapin na po yan. Palambing naman po. Thank you mga ka-DC. Ngayon, simulan na natin ang kwento ng matakaw na pulubi. Hay, nagugutom na ako. Sino bang pwedeng tumulong sa akin? Wala pa dito yung hinihintay ko. Maya-maya pa darating yun. Sa mundong ating ginagalawan, ang buhay ng mga tao ay hindi pantay-pantay. May ibang nasa taas at may ibang nasa baba. At ang pamilya ng mga Gomez na nakatira sa isang marangyang villa, nagpapasalamat na binigyan sila ng maraming biyaya. Subalit lahat ng nakamit nilang karangyaan, nagmula sa hirap ng mag-asawang sina Iris at Peter, na parehong nagsumika para ibigay ang magandang kinabukasan sa kanilang pamilya. Sa loob ng dining room, naroon sila kasama ang lola ng kanyang asawa na si Lola Esang at tiyuhin nito na si Jopeth. At hindi mawawala ang kanilang munting prinsipe na si Franz, ang 7 taong gulang nilang anak na lalaki. Mami, gusto ko pong pumunta tayo sa mall kasama si Daddy. Baby boy, hindi ba't sinabi ni Mami na sobrang busy kami ngayon? Kaya si Tito Jopet muna ang sasama sa'yo, okay? Pero Mami, gusto ko rin po kayong kasama. Franz, sasamahan ka namin sa susunod kapag hindi na kami busy. Promise ko yan sa'yo. Sinabi niyo rin yan sa akin nung last time eh. Baby naman, huwag ka na magtampo please. Malulungkot kami ni Daddy mo, sige ka. Hindi niyo ako love. Ay nako, nagtampo na naman ang baby namin no. Sige na, kumain ka na dahil papasok ka pa sa school. Anong gusto mo, malate o mapagalitan ni teacher? Ayokong kumain. Franz, huwag matigas ang ulo. Alam mo na kung paano magalit si Daddy. Ayoko! Franz, sandali dito ka la. Ay nako, ang batang to. Ayan ang sinasabi ko sa inyo, Iris. Palaging nagtatampo ang batang yan. At hindi naman nakikinig sa akin. Kaya ganyan minsan ayaw kumain. It's okay, Lola. Kami na po ang bahala kay Franz. Nagtatampo talaga basta hindi namin napagbibigyan eh. Pero sobrang busy namin ni Iris ngayon. Ang dami naming tambak na trabaho. Naiintindihan ko, Peter. Alam kong inuunan niyo ang trabaho. Pero paglaanan niyo naman ang oras ang bata. Naghahanap din ng kalinga niyo si Franz. Iba pa rin kung kayo ang kasama niya. Kaya gumawa kayo ng paraan. Hey, sinusubukan naman po namin, Lola Esang. Pero sa trabaho ko sa bangko bilang manager, ang hirap talaga dahil matagal akong nakakalabas. Uuwi na lang ako at nadadatnan siyang tulog na. Nakakapag-bonding na lang tuwing linggo. Pero minsan wala pa ako dahil may inaasikasong ibang business. Tight talaga ang schedule natin. Maging ako eh. Kailangan ko mag-supervise sa construction site. May mga problema pa minsan sa mga contractor kaya ako pa nag-aayos para hindi masira ang projects. Pero gagawa ako ng paraan para magka-family time tayo ulit. Pagplanuhan na lang natin, Han. Kawawa rin ang bata eh. Napapabayaan na natin. Oh, nasa na si Franz? Ihatid ko na siya. 7:00 na. Baka bumalik sa kwarto, tito.
Nagtampo kasi dahil hindi kami makakasama sa kanya sa linggo. Ikaw na muna ang kumausap sa kanya ha. Madali lang naman kunin ang loob niyang si Franz eh. Sabihin mo lang na bibilan mo ng kwek-kwek, matutuwa na yan. Anong kwek-kwek? Tito Jopeth, sinabihan na kitang wag pinapakain si Franz ng mga street foods. Baka mamaya sumakit ang tiyan eh. Hindi natin alam kung malinis ba yung niluluto nila. Hindi naman Iris. Minsan lang kami kumain kung napapadaan. Pero wag ka matakot kasi hindi naman napano ang bata. Gusto niya lang din tumikim. Kawawa naman kung hindi ko pagbibigyan. Basta wag sosobra ha. Ayoko may mangyari kay Franz. Kung pwedeng kumain na lang kayo sa mga restaurant, mas okay yon. May bigay naman kami na pocket money sa'yo eh. Sige Iris. Pasensya na kung hindi ko rin nasabi sa'yo yan. Okay lang tito. Basta sige na po. Maganda na kayo ni Franz. Baka malate yan. Anong oras na oh? Tapos na ako kumain. Ikaw, Han, hindi mo pa nauubos ang pagkain mo? Tara na, sasabay ka pa ba sa akin? Mauna ka na, Han. Medyo nahihilo lang ako. Ewan ko ba? Parang naduduwal ako eh. Ano? Okay ka lang ba talaga? Kailan pa yan? Nung nakaraang araw pa, Han. Aba, baka mamaya buntis ka na, Iris. Naku, Lola Esang, sinubukan ko na po mag-pregnancy test pero negative naman. Baka acid reflux lang to. Ikaw naman kasi, Han eh. Puro ka kasi mga fatty at fried foods. Siguro, bawas-bawasan mo na ang kakakain ng mga ganyan. Minsan lang naman, hindi ako laging kumakain ng fast food. Moderate lang, tsaka kumakain naman ako ng gulay. Tingnan mo, naubos ko nga yung sweet potato salad. Sayang naman, akala ko pa naman buntis ka na. Siguradong matutuwa si Franz pag nagkaroon na siya ng kapatid. Hindi ko alam, Lola, kung kaya ko pa bang mag-anak ulit. 27 ka pa lang naman. Hindi pa huli para gumawa kayo ng baby number 2. At kung may hihilingin man ako, sana baby girl na. Malay mo naman, La. Baka magkatotoo. Kaya, galingan natin, Han. Loko-loko ka rin, Peter. O sige na, mauna ka na. Magmamaneho lang ako papunta sa bangko. Sige, basta kumain ka na maayos ha. I love you. Lola, mauna na rin po ako. Sa pag-alis ni Peter, naiwan si Iris at si Lola Esang sa mesa na nag-uusap. Habang si Franz naman, nasa sasakyan na at hinatid ni Jopeth sa campus. Hindi naman maiwasan ni Iris na malungkot habang nakikipag-usap kay Lola Esang patungkol sa anak niya na laging nagtatampo dahil hindi nila mabigyan ng oras. Bilang ina, sinusubukan niyang maging responsable na magplano ng mga family dates upang mag-enjoy sila. Nagagawa naman nila yon noon. Ngunit habang tumatagal, tila wala na silang oras sa isa't isa. At kahit magkakasama sila, hindi nila mapuna ng atensyon na gusto ng bata dahil walang ibang pumapasok sa isipan nila kung hindi puro trabaho. Matapos kumain, tumayo na siya para pumasok at mag-isa siyang nagmaneho ng sasakyan. Nang mapansin na mababa na ang gas niya, dumaan muna siya sa gas station at wala siyang kaalam-alam na may nakaabang sa kanyang pulubi sa gilid na kanyang kaibigan. Psst! Ay, anak ng kalabaw. Diyos ko, ikaw na naman? Nakakagulat ka naman, ate. Ay, syempre. Sinong hindi magugulat sa mukha kong parang puwit ng kaldero? Ate naman eh, sa susunod huwag kang mangangalabit, baka makarati kita. Kung alam mo lang, black belter ako nun sa taekwondo. Ay, wag mo namang puruhan ang mukha ko, madam ha? Sobrang sira na nito. Ano pang mukhang maihaharap ko sa'yo? Ay, ang dami mong kalokohan, ate. Oh, ano na naman problema? Madam, baka may sobra kayo dyan. Ibili ko lang ng pagkain. Naubos kasi yung bigay mo nung nakaraan. Ayun. Oh, saan mo naman kaya ginastos, ate? Ay, alam ka naman sa mga lalaki ko. Siyempre, biniling pagkain, pinambayad ng palikuran, tsaka bumili ako ng isang panty sa ukay-ukay. Butas na kasi yung suot ko sa loob ng 10 taon. Very good naman. Mabuti naman at naisipan mong bumili ng panty.
Pero alam kong hindi yun sapat kaya, sige, bibigyan kita ulit. Basta siguruhin mong makakabili ka ng mga kailangan mo, ha? Huwag mong wawaldasin sa mga hindi importante. Alam ko, madam, basta kahit anong bigay ninyo, masaya na ako. Sabi mo yan, ha? O sige, heto. Bibigyan kita ng 3,000 pesos ngayon. Bumili ka na agad ngayon ng almusal mo. Ay, salamat, madam. Huwag mo na nga akong tawaging madam. Iris na lang. Ay, nakakaya naman, madam. Sobrang taas ng estado mo sa buhay kumpara sa akin na nasa putikan. Ate, hindi yun ang basihan dahil pareho lang tayo ng mundong ginagalawan. Hindi ko gustong tawaging madam kasi pakiramdam ko para akong kung sinong donya. Pero gusto ko lang na maging comfortable ka sa akin at tratuhin akong simpleng tao. Pero paano kung nasanay na akong tawagin kang madam? Basta tatawagin kitang madam dahil sa ganda mong yan. At kung alam nyo lang, hulog ka talaga ng langit sa akin. Ikaw ang anghel na pinadala ng Diyos para maniwala akong may himala. Sa itim ng eyebags ko, anghel pa talaga. Nakakatawa ka talaga, Ate Ninita. O siya, baka malate pa ako sa trabaho. Napapachika talaga ako ng dahil sa'yo eh. Ay, pasensya na din sa istorbo, madam. At salamat ulit sa tulong mo sa akin. Walang anuman. Basta ang mahalaga makasurvive ka. At sa susunod na magkita tayo kapag hindi ako busy, babalik ako dito kasi gusto kong maalis ka na sa ganitong sitwasyon. Talaga ba? Ibig nyo bang sabihin kukunin nyo ko? Pwede naman. Pero gusto ko kasing makipag-ugnayan sa social welfare para mabigyan kayo ng assistance at kung papayag ka na bigyan kanila ng shelter. Ay, ganun ba? Sa totoo lang, madam, nandun na ako noon. Ay, talaga ba? Pero bakit ka umalis? Umalis ako, madam, kasi wala akong kalayaan doon. Mukha akong preso eh. Hindi ako makalabas. At mas gusto ko pang nandito na lang sa lansangan. Kahit mahirap, pero kahit papano, nagagawa kong tignan ang mundo. Naiintindihan ko naman. Pero nakakapanginayang din kasi na pwede ka nilang bigyan ng pagkakataon na makapagsimula ulit. Alam mo po ba yung livelihood program? Umaasa din ako dyan, madam. Kaso wala ring nangyari. Natambay lang ako sa shelter at parang preso na naghihintay lang ng pagkain. Sa bagay, hindi ka lang sanay talaga, Ate Ninita. Pero sige lang po, susubukan ko maganap ng ibang paraan para matulungan ka. Oo nga pala, kailangan ko nang umalis. See you next time, Ate Ninita. Salamat, Madam Iris. Gabayan ka sana lagi ng Diyos. Naiwan si Nenita na nasa gilid ng gasoline station na masayang itinago ang kanyang pera sa bulsa. Walang ibang pumasok sa isipan niya kundi ang bumili ng pagkain dahil 3 araw nang walang laman ang sikmura niya nang maubos ang itinabi niya. Nang makabili siya ng pastil at tubig, napawi na rin ang kumakalam niyang sikmura. Ganun lang ang takbo ng buhay niya, ang magpalaboy-laboy sa lansangan at magbakasakali na may mabubuting loob na mag-aabot sa kanya ng tulong. Swerte niya at nakilala niya si Iris doon sa gas station at siya lang ang tanging tao na pumansin sa kanya. Mahirap man ang buhay ni Nenita, subalit hindi siya sumusuko sa buhay at palaging nananalangin na magbago ang buhay niya. At isang hapon, habang naglalakad siya sa kalsada, malapit sa isang subdivision, nakakita siya ng isang bata na mag-isa at parang naliligaw. Nakaramdam siya ng awa kaya nilapitan niya ito. Iho, nawawala ka ba? Opo, hindi po ako makauwi. Nako, saan ba ang mga magulang mo? Hindi ko po alam eh. Ay, kawawa ka naman. Halika, sumama ka muna sa akin. Saan po tayo pupunta? Doon muna tayo sa gilid. Sobrang init at baka masagasaan ka ng sasakyan. Tara, gusto ko na pong umuwi. Ay, huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang makauwi sa inyo. Talaga po?
Oo, basta makinig ka lang sa akin ha. Ano palang pangalan mo? Franz po ang pangalan ko. Anong apelido? G- Gomez po. Sige, lalapit tayo sa pulisya dahil sila lang ang makatutulong sa'yo. Ay, teka, huwag ka tumakbo dyan sa kalsada. Balon! Gusto ko po ng balon! Ay, gusto mo ng lobo? Opo, pwede niyo po ba akong bilan? Ay, oo naman. May natitira pa akong pera. Basta pagkatapos niyan, dadalhin na kita sa pulisya ha, para matulungan kang hanapin ang daddy at mami mo. Sige po, basta bilan mo muna ako ng balon. Ay, yun lang pala. Wala pa naman akong malaking pera pero dahil bata ka, pagbibigyan kita. Gusto ko din po ng ice cream. Aba, huwag kang magturo ng kahit ano. Balon lang ang napag-usapan natin. Sige na po. Ay, ikaw talagang bata ka. Galing na lang to sa limos tapos uubusin mo lang. Limos? Ano po yun? Alam mo, Franz, isa akong pulubi at nanlilimos ako ng pera sa daan. Nang hihingi. Pwede ko rin po bang gawin yun? Gusto ko rin yun. Ay, hindi. Huwag mo kong gayahin, Franz. Nakakahiya ang trabaho kong manlimos. Hindi naman po siguro dahil nanghihingi lang kayo eh. Hindi naman po kayo nagnanakaw. Matalino ka rin ha. O, tara na, bumili na tayo ng lubong gusto mo. Gusto ko po yung Spider-Man po. Ang batang si Franz, nung hapong yun ay nawawala dahil lumabas sa kanilang tahanan. At nag-aalala ang kanyang Lola Esang at Tito Jopet na hindi siya mahanap sa kwarto at sa kahit saang sulok ng bahay. Tumawag na lang sila sa mag-asawa na naging dahilan kung bakit napauwi ito ng maaga. Halos maiyak si Iris sa takot dahil nalagay sa panganib ang anak. Kaya naman nagtulungan silang hanapin ang anak sa paligid at sa labas ng bahay. Subalit inabutan na sila ng gabi, hindi pa rin nila ito nahanap kaya naman agad na silang sumugod sa pulisya. Matapos ang matagal na paghahanap ng pamilya Gomez, agad na nagtungo ang mag-asawa sa pinakamalapit na presinto ng pulisya upang humingi ng tulong at mag-report. Subalit laking gulat nila nang madatna na roon ang anak na si Franz. Ang kasama nito sa loob ng presinto, walang iba kundi ang marungis na pulubi na si Nenita. Nang makita ni Peter ang pulubi na katabi ng kanyang anak, agad na umakyat ang dugo sa kanyang ulo. Sa gitna ng presinto, agad niyang nilapitan at sinigawan si Nenita habang hawak-hawak ang kamay ng natatakot na bata. Hoy! Anong ginawa mo sa anak ko? Ikaw ba ang kumuha sa kanya sa bahay? Han, magdahan-dahan ka naman sa pananalita mo. Kumalma ka muna, pakiusap. Kilala ko ang babaeng yan. Siya si Ate Ninita. Ano? Kilala mo yung palaboy na yan? Iris, tignan mo nga ang lagay ng anak natin. Paano kung may ginawa masama sa kanyang babaeng yan? Bakit mo pinagtatanggol yung pulubi na yan? Makinig ka, Peter. Umupo ka muna tuminahon. Kung may masamang balak si Ate Ninita kay Franz, tingin mo ba dadalhin niya ang bata dito mismo sa presinto? Mag-isip ka naman. Pwede niyang dalhin si Franz sa tagong lugar kung masamang tao siya. Kahit na, bakit niya hawak ang anak natin? Hindi natin alam kung anong tumatakbo sa utak ng mga taong nasa lansangan. Kaya nga pakinggan muna natin ang panig niya bago ka magwala. Ate Ninita, magsalita ka. Ano nangyari? Paano mo nakasama si Franz? Madam Iris, sir, pasensya na po. Natagpuan ko po kasi si Franz sa kalsada malapit sa subdivision. At Diyos ko, muntik na po siyang masagasaan ng mabilis na sasakyan. Kaya mabilis ko siyang hinatak sa gilid. Nagsisigaw po ang bata at umiiyak kasi hindi niya raw po alam ang daan pabalik sa inyo. Talaga? Muntik na masagasaan ng anak namin? Opo, madam. Kaya po nung nahawakan ko siya, sabi ko sa kanya, tutulungan ko siyang makauwi. Kaso umiiyak talaga ang bata. Gutom na raw at gustong bumili ng laruan. Kaya dinala ko muna siya sa pampublikong parke sa kabilang kalsada. Binilang ko po siya ng lubo at saka ng ice cream gamit yung natirang pera sa bulsa ko para lang tumigil siya sa pag-iyak.
Pagkatapos noon, agad ko na siyang dinala rito sa presinto para ipahanap ang mga magulang niya. Naiintindihan ko, Ate Ninita. Franz, baby, tingnan mo si Mami. Ano nangyari sa'yo? Kausap ka ba ni Ate Ninita? Totoo bang lahat ng sinabi niya sa amin ni Daddy? Opo, Mami. Totoo po lahat ng sinabi niya. Niligtas niya po ako. Tapos, binilan niya rin po ako ng Spider-Man balloon at saka ng ice cream. Mabait po siya sa akin, Mami. Hindi na po ako umiyak kasi dinala niya po ako sa park. Franz, halika nga rito sa tabi ko. Sa susunod, wag ka nang lalapit sa mga taong pulubi sa daan ha. At ikaw babae, wag ka nang lalapit sa anak ko kahit kailan ha. Layuan mo ang pamilya ko. Peter, bakit ganyan ka magsalita sa kanya? Siya na nga nakakita at nagligtas sa anak mo. Ayoko na makipagtalo rito, Iris. Kukunin ko na si Franz at uuwi na tayo sa bahay. Sumunod ka na lang sa sasakyan. Mabilis na binuhat ni Peter ang anak at dire-diretsyong lumabas ng presinto habang galit na galit ang mukha. Naiwan si Iris sa loob na hiyang-hiya sa inasal ng kanyang asawa. Bago tumakbo palabas para sumunod sa sasakyan, humarap muna siya kay Ninita na nakatayo pa rin sa gilid na napahiya. Nakaramdam siya ng lungkot dahil hindi niya inaasahang ganoon ang magiging reaksyon nila. Tumulong lang naman siya sa kanila nang walang kahit anong hinihinging kapalit. Ate Ninita, pasensya ka na talaga sa inasal ng asawa ko ha. Natakot lang talaga siya ng sobra para kay Franz kaya mainit ang ulo niya. Pero nagpapasalamat ako ng marami sa'yo. Kung hindi sa'yo, hindi namin malalaman kung nasa na ang anak namin ngayon. Ay, walang problema yun, madam. Naintindihan ko naman po ang galit ng asawa niyo. Natural lang sa magulang na mag-alala sa anak nila. Ang mahalaga po, ligtas si Franz at kasama niyo na siya ngayon. Basta, ingatan niyo na ang anak nimong si Franz ha. Baka sa susunod, mawala ulit siya at baka sa masamang tao siya mapunta. Opo, Ate Ninita. Mag-iingat na po kami. Maraming salamat ulit. Sige, kailangan ko nang sumunod sa kanila sa kotse. Mag-iingat ka rin palagi. Huwag mo kong alalahanin, madam. Magiging maayos ako. Ay, teka lang. May ibibigay pala ako sa iyong gantimpala. Gantimpala? Ay, wag na, madam. Hindi. Tanggapin mo ang perang to. Deserve mo to dahil sa kabutihan mo. Pagka-uwi naman nila sa kanilang marangyang villa, hindi nagkaroon ng katahimikan sa loob ng kanilang tahanan. Galit na galit si Peter at agad niyang pinagalitan at dinisiplina si Franz sa loob ng kwarto nito dahil daw sa katigasan ng ulo. Hindi niya nagustuhan ang ginawa nitong paglabas ng gate nang walang paalam. Ito rin ang kauna-unahang pagkakataon na nakita ni Iris ang asawa na napakatindi ng galit at sinigawan pa ang bata. Hindi na nakapagtimpi si Iris sa nakikita, kaya pumasok siya sa kwarto at direktang kinausap ang asawa. Peter, tama na yan. Sobra ka na kumakasigaw sa bata. Kitang-kita mong natatakot at umiiyak na nga si Franz. Kailangan lang ng anak mo ng gentle parenting at maayos na usapan. Hindi ganyan na dinadaan mo sa matinding galit at sigaw. Gentle parenting? Iris, tignan mo nga ang nangyari ngayon. Dahil dyan sa sinasabi mo, tumigas ang ulo ng bata at halos malagay sa peligro ang buhay niya kanina. Kapag ini-spoil natin si Franz, mas lalo lang siya magre-rebelde at hindi makikinig sa atin. Kailangan niya makatikim ng disiplina para matuto. Bilang ama, karapatan ko ring disiplinahin ang anak ko. Disiplina ba yung ginagawa mo? O pananakot? Kung ganyan ka kalupit sa bata, mas lalo lang lalayo ang loob ni Franz sa atin. At saka, bakit mo sinisisi sa bata ang lahat? Naalala mo ba kung bakit siya lumayas at umabot sa kalsada? Kasalanan natin to. Kasalanan natin dahil napapabayaan natin siya at wala tayong maibigay na oras sa kanya araw-araw. Hindi ko naman sinasadyang maging busy sa trabaho. At alam mo rin yun. Ginagawa ko rin naman to para sa kinabukasan ng pamilya natin. Pero nasasaktan ng bata. Isipin mo nga, mas nararamdaman pa ni Franz ang kalinga at saya sa piling ng isang pulubing nakasalumuha niya lang sa kalsada kaysa sa ating mga sarili niyang magulang.
Ang pulubing yun pa ang naglaan ng oras para dalhin siya sa parke at pakinggan siya sa kung anong gusto niya. Ewan ko ba? Nagigilty rin naman ako sa nangyari, Iris. Alam kong may pagkukulang din ako at alam kong mali na hindi natin siya mabigyan ng oras. Pero naniniwala pa rin ako na maling-mali na hayaang magrebelde ang bata at lumabas ng bahay nang walang paalam. Bata pa siya at kailangan niyang matutunang sumunod sa rules natin. Ay, sana ma-realize mo rin kung paano ka makipag-usap sa anak mo nang hindi mo siya tinatakot. Oo na, sige na. Tigilan na natin to. At nga pala, Iris, paano mo pala nakilala yung pulubing babae kanina sa presinto? Bakit parang matagal mo na siyang kilala? Si Ate Ninita nga yun. Palagi ko siyang nakikita sa tuwing nagpapagasolina ako palabas nitong subdivision. Humihingi lang siya ng konting barya para pambili ng pagkain. Kaya binibigyan ko siya kapag may sobra ako. Naawa lang din talaga ako sa kalagayan niya sa lansangan. Iris naman, please lang. Huwag kang basta-basta magtitiwala sa mga estranghero sa labas. Lalo na sa mga katulad niyang palaboy. Maraming modus ngayon sa labas. Paano kung palabas lang pala ang lahat ng yun? At may masamang plano talaga sila sa pamilya natin. Walang masamang ginawa sa akin si Ate Ninita, Peter. At nakita mo naman kanina, di ba? Niligtas niya si Franz na muntik ng maaksidente sa kalsada at dinala niya sa presinto nang walang hinihinging kapalit. Mabait na tao si Ate Ninita. Kahit na, di pa rin sapat yun para magtiwala tayo ng buo. Isipin mo naman na seguridad ng anak natin. Paano kung malagay ulit sa peligro ang buhay ni Franz dahil sa sobrang pagtitiwala mo sa ibang tao? Paano na lang tayo kapag may nangyari masama sa kanya? Umayos ka kayong dalawa dyan. Mag-asawa kayo pero kung mag-away kayo para kayong mga bata, tumigil na kayo at maging mahinahon. Hindi nyo ba nakikita na umiiyak at natatakot na si Franz sa sigawan ninyo? Pasensya na po, Lola Esang. Nag-aalala lang talaga ako sa nangyari sa bata. Kung talagang nag-aalala kayo sa bata, gumawa kayo ng maayos na hakbang. Maliwanag naman na kailangan natin ng tulong sa bahay na to. Maghanap na kaya agad kayo ng may experience na yaya na makakatulong para magbantay at mag-alaga kay Franz habang nasa trabaho kayo. Opo, Lola. Ako na po mismong gagawa ng paraan para makahanap ng magaling na yaya para kay Franz. Ako nang bahala rito. Sa mga sumunod na linggo, sinubukan nga ng mag-asawa na maghanap at kumuha ng may karanasang yaya para magbantay kay Franz. Subalit nagkaroon sila ng panibagong malaking problema. Walang kahit sino ang tumatagal sa kanila. Sa tuwing magtatampo o magwawala si Franz, hindi kinakaya ng mga yaya ang kanyang matinding tantrums kung saan nagwawala ito, nag-aamok, at minsan nakakasakit at nangangagat pa ng mga braso ng nag-aalaga sa kanya. Dahil dito, sunod-sunod na nag-resign at umaalis sa mga kinukuhang yaya. At sa bawat pag-alis ng panibagong nag-aalaga, iisang pangalan ang laging isinisigaw at tinatawag ng batang si Franz. Walang iba kundi si Nenita. Gustong-gusto niyang makita at makasama ang pulubing nagligtas sa kanya. Peter, kailangan nating pag-usapan to ng maayos. 5 yaya na ang kinuha natin ngayong buwan lang. Pero lahat sila umalis at sumuko dahil sa matinding tantrums at katigasan ng ulo ni Franz. Hindi na talaga kaya ng mga karaniwang nani ang anak natin. Ewan ko ba kung bakit nagkakaganyan si Franz. Ginagawa naman natin ang lahat para mabigyan siya ng maayos na tagapag-alaga. Han, nakikita mo naman kung sino laging tinatawag ng anak natin, di ba? Isinisigaw niya lagi ang pangalan ni Ate Ninita. Naisip ko, baka oras na para hanapin natin si Ninita sa gasoline station at alokin siyang maging nani ni Franz. Baka siya lang talagang taong makakatulong para gumaan ang loob at maging mahinahon ng anak natin. Ano? Iris, nag-iisip ka pa ba na maayos? Kukuha tayo ng nani na isang pulube galing kalsada? Hindi pwede yun. Wala siyang anumang karanasan sa pagiging yaya o kahit anong maayos na trabaho. Pwede naman natin siyang turuan sa mga gawain bilang yaya, Peter. Ang mahalaga, siya ang taong komportable at gustong makasama ng anak natin. Isipin mo nga, kung hindi mabait at maalaga si Ate Ninita sa kanya nung araw na yon, sa tingin mo ba, hahanap-hanapin siya ni Franz hanggang ngayon?
Subukan lang naman natin. Kikilalanin natin siya ng gusto habang nandito siya sa bahay. Hindi. Hindi ako papayag na magpasok ng pulubi sa bahay natin, Iris. Pakiusap naman, Peter. Para to sa anak natin. Tingnan mo naman ang sitwasyon ni Franz ngayon. Ayaw kumain at laging umiiyak. Gusto mo bang magkasakit ang anak mo ng tuluyan? Ay, sige na nga. Pero kapag gumawa yung pulubi na yan ng kahit anong kababalagan o kapabayaan sa bahay na to, paaalisin ko agad yan ha, nang walang alinlangan. So, pumapayag ka na? Oo na. Natuwa naman si Iris sa pagpayag ng asawa. Saka agad silang sumakay ng sasakyan at nagtungo nga sa gasoline station kung saan palaging naglalagi si Nenita. Pagdating nila doon, nakita nila ang pulubi na nakahiga at natutulog sa gilid ng isang sementadong pader. Nang lapitan at gisingin siya ni Iris, nagulat at halos mapatayo sa gulat si Nenita nang makita ang mag-asawa sa kanyang harapan. Madam Iris, sir, ay Diyos ko po, bakit po kayo napadpad dito sa kinalalagyan ko? May nangyari po ba sa batang si Franz? Walang masamang nangyari kay Franz, ate. Huminahon ka. Naparito kami ni Peter dahil may gusto kaming ialok sa'yo na napakahalagang bagay. Ayoko nang patagalin pa. Gusto ka naming kunin at alukin na maging yaya. Aalagaan mo ang anak naming si Franz sa bahay namin. Po? Ako po? Ay, kukunin yung yaya ng anak nyo? Ay, seryoso po ba kayo, sir? Opo, ate Ninita. Ikaw lang kasi ang laging hinahanap ni Franz sa bahay. Ayaw niya sa ibang mga yaya na kinukuha namin. At total, naghahanap ka rin naman ng maayos na trabaho. Gusto ka naming tulungan makabangon sa buhay. Tuturuan ka namin sa mga kailangang gawin at may maayos kang sweldo, sariling kwarto, at libreng pagkain. Ay, upo, pumapayag po ako. Hindi po ako magdadalawang isip sa alok nyo. Trabaho lang po talagang pinapangarap kong mahanap para makaalis sa kalsada. At gusto ko rin po talagang makitang muli ang imong anak na si Franz. Maraming salamat po sa napakalaking oportunidad na ito. Ate Nenita, bago tayo pumunta sa bahay, gusto ko rin sanang humingi ng pasensya sa iyo sa mga nasabi ko nung nasa presinto tayo. Naging mapanghusga ako sa iyo dahil lang sa itsura mo. Pasensya na po. Naku sir, huwag niyo na pong isipin yun. Maayos na po sa akin ang lahat at naintindihan ko po ang naramdaman niyo bilang padre di pamilya. See, napakabait mo talaga ate Ninita. O paano, handa ka na ba? Halika na, sumama ka na sa amin sa sasakyan para makaligo ka na at makakain ng maayos sa bahay. Opo, Madam Iris, maraming salamat po talaga sa inyo. Ay Diyos ko, salamat po sa biyayang ito. Sa tulong ng mag-asawa, nakasakay na si Nenita sa sasakyan patungo sa villa ng pamilya Gomez. Malapad ang ngiti ni Nenitang nakaupo sa likod habang tinatanaw ang paligid sa labas. Nakahinga siya ng maluwag na nakatakas na siya sa kalsada. Habang ang mag-asawa, nakangiti rin na parehong umaasang magiging maayos na ang lahat. Lalo na ang anak nilang si Franz. Subalit wala silang kaalam-alam na ang pagpasok ni Nenita sa kanilang tahanan simula ng isang masalimuot na yugto ng kanilang buhay. Makaraan ng ilang minuto mula nang sinundo si Nenita, masaya siyang winelcome na mag-asawa sa kanilang tirahan upang magsimula bilang yaya ni Franz. Subalit sa loob ng napakalaking sala, abot-abot ang pagtataka at gulat ni Lola Esang habang nakatitig sa marungis na babaeng pumasok sa kanilang pinto. Nang magkatinginan ng dalawa, nakaramdam agad ang matanda ng isang kakaibang bigat sa dibdib at parang may malamig na hangin na dumampi sa kanyang likod. Nagpanting ang tenga ng matanda nang malaman ang tunay na dahilan kung bakit pumasok ang palaboy na ito sa kanilang tahanan. Kinagabihan, agad niyang tinawag ang mag-asawa sa dining room upang pag-usapan ang tungkol sa pulubi. Lola Esang, makinig naman po kayo sa paliwanag ko.
Paano kung hihinahon, Iris? Nagdadala kayo ng pulubi rito sa bahay natin nang hindi man lang ako kinakausap o kinokonsulta. Nababaliw na ba kayong dalawa? Lola, please, makinig kayo. Napagpasyahan namin ni Iris na kukunin naming yaya si Ninita dahil siya lang ang taong gusto makasama ni Franz. Siya lang ang nakakapagpaamo sa bata. Yaya, yang dugyot na babaeng yan na galing sa kalsada, gagawin yung tagapag-alaga ng apo ko. Hindi ako makapaniwala sa inyo. Desisyon kayo ng desisyon na para bang wala ako rito sa bahay. Lola, alam po naming nagugulat kayo, pero sinubukan naman namin ang kumuha ng yaya, di ba? Lahat sila sumuko dahil sa tantrums ni Franz. Pero kay Ate Ninita lang talaga gumaan ang loob ng bata. Kahit na, Iris, hindi nyo ba naiisip ang peligro? Galing sa lansangan ng babaeng yan. Marumi, walang ligo, at baka may kung ano-anong nakakahawang sakit yan na maipapasa sa apo ko o sa atin. Naiintindihan ko po ang pag-aalala nyo, La. Sa totoo lang, yan din ang inaalala ko nung una eh. Kaya bukas na bukas din, ipapacheck up ko si Ninita sa doktor para makasiguro tayong malusog siya at walang sakit. Ay, Diyos mio, Peter, sa dinami-dami ng pwedeng kunin sa mundong ito, pulubi pa talagang ipinasok nyo sa tahanan natin. Hindi talaga maganda ang kutob ko sa babaeng yan. May kakaiba akong nararamdaman sa pagpasok niya pa lang sa gate. Lola, nag-aalala ka lang ng sobra. Nung una, ayaw ko rin sa kanya. Pero na-realize ko, mabait si Ate Ninita at wala siyang masamang hangarin. Iniligtas niya pa nga si Franz sa aksidente. Tandaan niyo ang sinasabi ko sa inyo ngayon. Peter, Iris, hindi nagkakamali ang kutob ko sa mga tao. Magsisisi kayo kapag may nangyaring masama sa apo ko. Lola Esang, ano po ba ang kutob na yan na sinasabi niyo? May nakita po ba kayong masama sa ginagawa niya? Basta, hindi maganda ang nararamdaman ko sa kanya. May kung anong mabigat at madilim na aura ang babaeng yan. Baka naman po, nadadala lang tayo sa pagiging mapanghusga dahil sa itsura niya. Lola, kailangan din natin siyang bigyan ng pagkakataon at kilalanin muna bago natin husgahan ng ganyan. Sa kabila ng mga babala at pagtutol ni Lola Esang, itinuloy pa rin ng mag-asawa ang pagpapatira kay Ninita sa bahay nila. Sa mga sumunod na linggo, nakakatuwang tingnan ang napakalaking pagbabago sa tahanan dahil sa presensya ng bagong yaya. Si Franz naging masunurin, mas magalang, at hindi na nagwawala o nagtatantrums tulad ng dati. Tuwang-tuwa sina Iris at Peter dahil sa wakas, naging maayos na ang estado ng kanilang anak. Si Ninita naman, nagbago rin ang anyo. Malayo na ito sa dating madungis na pulubi sa kalsada. Mas maliwanag na ang kanyang mukha, malinis ang pananamit, at may malapad ng ngiti sa kanyang mga labi. Subalit sa kabilang banda, mas lalong tumindi ang inis at selos ni Lola Esang. Pakiramdam ng matanda, inilalayo ni Ninita ang apo sa kanya dahil lagi na lang itong nakadikit sa bagong yaya at ayaw nang makipagbanding sa sariling lola. Isang umaga bago pumasok sa eskwela ang bata, ginawa ng matanda ang lahat para kausapin si Ninita sa sala. Ninita, iwan mo muna sa akin ang bata. Ako na ang sasama kay Franz sa school ngayon. Maglinis ka na lang muna rito sa loob ng bahay. Ay, pasensya na po, Lola Isang. Pero ang bilin po kasi sa akin ni Madam Iris at Sir Peter, wag na wag akong hihiwalay kay Franz kahit saan siya pumunta. Sinabi ko nang ako na ang bahala sa apo ko ngayon. Ako ang maghahatid sa kanya. Manatili ka rito sa bahay at maglinis. At saka, diligan mo na rin yung mga halaman ko sa bakuran habang wala kami. Ay, hindi ko po magagawa yan, Lola Isang. Pasensya na po talaga, pero ang mag-asawa po ang boss ko dito. Ang utos po nila sa akin lang susundin ko. Ang bantayan si Franz at hindi gumawa ng kahit ano. May iba naman pong katulong sa bahay. Abat nagmamatigas ka pa, ha? Hindi mo ba alam na ako ang lola ni Franz at lola rin ni Peter na tumatayo na rin niyang ina?
May otoridad din ako sa bahay na ito para utusan ka. Alam ko po yun, Lola Isang. Nirirespeto ko po kayo. Pero sa huli, yaya po ako ni Franz at hindi kasambahay para utus-utusan ng ibang trabaho. Didikit lang po ako sa bata para masiguro ang kaligtasan niya. Ang kapal din ng mukha mong sumagot-sagot sa akin. Baka nakakalimutan mong galing ka lang sa kalsada at ipinasok ka lang dito dahil sa awa. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko, Lola Isang. Oh, Nenita, Ate Franz, handa na ang kotse sa labas. Tara na at baka maliit pa ang bata sa klase niya. Opo, Sir Jopet. Papalabas na po kami ni Franz. Hoy, Nenita, siguraduhin mo lang na babantayan mo maigi ang apo ko. Kapag may nangyaring masama o nawala ulit siyang si Franz, ikaw ang malalagot. Tandaan mo yan! Opo, Lola Isang. Huwag po kayong mag-alala. Ligtas po ang bata sa pangangalaga ko. Lumipas pa ang ilang buwan at naging panatag ang kalooban ni na Iris at Peter. Walang anumang kakaiba o masamang kaganapan silang nakikita kay Ninita. Ang mas ikinatutuwa pa nila nang lalo pang nag-improve ang mga marka ni Franz sa paaralan at naging masayahin ito lalo. Subalit hindi pa rin tumitigil si Lola Esang sa pagrereklamo sa mag-asawa tuwing gabi. Ayon sa matanda, nag-iiba na ang ugali ni Nenita kapag walang mag-asawa sa bahay at nagiging abusado ito. Peter, Iris, kailangan nyo nang buksan ang mga mata nyo sa babaeng yan. Magsisisi kayo kapag hindi nyo pa yan pinaalis ngayon din. Lola Esang, ano na naman po bang ginawa ni Ate Ninita? Maayos naman po ang pag-aalaga niya kay Franza. Maayos? Nako, kapag wala kayo rito sa bahay, kung ano-anong pagkain ang kinukuha niya sa rep nang walang paalam. Tapos kung umasta parang donya na nakatunganga at nanonood lang ng TV buong magdamag. Puro higa at ayaw nang gumawa ng kahit anong gawaing bahay. Lola, wala naman pong masama kung kumuha siya ng pagkain sa ref. Marami naman tayong grocery at sinabihan ko talaga siyang kapag gutom siya, kumain lang siya. At saka, basta nagagawa niya ang trabaho niyang bantayan at sundan si Franz, okay lang po na magpahinga siya at manood ng TV. Tao rin naman po siya eh. Kailangan din ng pahinga, Lola. Ipinagtatanggol mo pa talaga ang pulubing yan, Iris! Hindi yan nakikinig sa akin. Binabaliwala niya ang mga sinasabi ko sa bahay na to. Gusto ko rin namang maging bahagi ng buhay ng apo ko at samahan siya sa eskwelahan pero ayaw niyang kumayag. Lola naman, hayaan nyo na si Nenita sa trabaho niya. Hindi nyo na kailangan sumama-sama pa sa paghatid sa eskwelahan. Matanda na kayo eh. Kailangan nyo magpahinga rito sa bahay para hindi kayo mapagod o kaya magkasakit. Ano? Pinagmumukha niyo ba kung walang silbi rito sa bahay? Malakas pa ang katawan ko, Peter. Ayokong makulong lang at magmukhang praning sa loob ng bahay na to habang ang pulubing niya nang nagpapakasasa. Lola, huwag na po kayo magmatigas. Ginagawa lang namin to para sa kalusugan nyo. Mas magiging problema pa kapag napahama kayo sa labas. Pakiusap lang, hayaan nyo na si Ate Ninita sa tungkulin niya kay Franz. Ay, bahala kayo. Ayaw niyo rin naman akong pakinggan. Puro na lang kayo, Nenita. Sa kabilang banda, habang patuloy ang pag-uusap sa pagitan ni Lola Esang at na mag-asawa, si Nenita naman, palihim na napapalapit sa tiyuhin ni Peter na si Jopeth. Dahil si Jopeth ang nagmamaneho ng sasakyan tuwing ihahatid at susunduin si Franz sa paaralan, napapadalas ang kanilang kwentuhan at biruan sa loob ng kotse. Nagsimulang magtanong-tanong si Jopeth tungkol sa buhay ni Nenita, dahilan upang makaramdam ang yaya ng kilig na matagal niya nang hindi nararanasan mula nang mabuhay siya sa lansangan. Isang hapon pabalik sa malaking bahay matapos ihatid si Franz sa kanyang piano lesson, nagkausap ang dalawa sa loob ng sasakyan. Nenita, total may 1 oras pa bago natin sunduin si Franz. Gusto mo bang dumaan muna tayo sa kainan sa tabi ng highway para makakain ng merienda? Ay, naku, Jopet. Merienda lang ba talaga yan o nag-aaya ka na ng date sa akin? Ikaw talaga, Nenita. Simpleng kain lang naman sa labas. Medyo kumakalam na kasi ang sikmura ko eh. Basta sumabay ka na lang, ha? Ay, sige, Jopet.
Libre mo naman eh. Bakit naman ako tatanggi sa libreng pagkain? Walang problema basta ikaw. Masaya ka kasing kasama at kausap eh. Jupit, may itatanong lang pala ako sa'yo. Oh, ano yun, Nenita? Ang tagal ko na kasing gustong itanong sa'yo to eh. May naging asawa ka na ba o girlfriend man lang ngayon? Sa totoo lang, Nenita, wala pa rin hanggang ngayon eh. Ewan ko ba? Di pa ako nakakahanap ng babaeng makakasundo ko na matagal. Eh bakit mo naman naitanong? Wala naman. Baka lang naman kasi pwedeng ako na lang ang hanapin mo. Maganda naman ako kapag naayusan. Maalaga pa at masipag. Naku, ikaw talaga, Nenita. Pero hindi naman malayo yung sinasabi mo eh. Mabait ka naman talaga at may kagandahan din pala nung naligo ka na maayos. Naku, binubula mo lang yata ako, Jupit. Baka naman kapag nalaman ni na Madam Iris at Sir Peter na naglalandian tayong dalawa magalit sila sa atin at sisantihin ako bigla. Bakit naman sila magagalit? Hindi naman tayo mga bata para pagbawalan sa ganyang mga bagay. Pareho na tayong nasa tamang edad at parehong walang katuwang sa buhay. Tama ka naman. Wala namang masama kung magkagustuhan tayo. Ayos lang naman sa akin kung patago muna tayo magde-date. Pwede naman. Basta secret muna natin kina Madam Iris at Sir Peter, ha? Baka magulat sila sa atin eh. Magugulat talaga sila kapag nagkaroon na ako ng asawa. Asawa agad? Nenita. Oo, Nenita, matanda na ako eh. Ayoko ng laro-laro lang. Gusto ko ng totohanan. Sa paglipas ng mga buwan sa pamamalagi ni Nenita sa mansyon ng mga Gomez, masaya siya dahil sa wakas, nangyari ang mga plano niya. Nang dahil sa pagdikit niya lagi kay Franz, doon ay nakuha niya ang buong tiwala ni Iris. Naging kampante sa kanya si Peter, at unti-unti na ring nahuhulog ang loob ni Jopet sa kanya. Subalit sa likod ng kanyang maamong mukha, merong isang madilim at nakakakilabot na lihim si Nenita na walang sino man sa pamilya ang nakakaalam. Hindi lang basta kapalaran o kabaitan ang dahilan kung bakit mabilis niyang nakuha ang loob ng mga tao sa bahay na yun. Mula pa nung unang araw na pumasok siya sa villa, palihim na siyang gumagawa ng ritual sa loob ng kanyang kwarto tuwing hating gabi. Ginagamit niya ang mga hibla ng buhok ng bawat miyembro ng pamilya at humihiling siya sa kadiliman na kunin ang buong tiwala nila at mapamahal sila sa kanila bago niya agawin ang lahat ng meron sila. Subalit may isang tao ang hindi niya magawang bulungan ng itim na mahika. At yun ay si Lola Esang dahil meron itong suot na panangga. Hindi na nagkaroon ng kapayapaan ang kalooban ni Lola Esang mula nang pumasok si Nenita sa kanilang tahanan. Sa mga nakalipas na linggo, kapansin-pansin ang mabilis na pagbagsak ng kalusugan ng matanda. Araw-araw, nakakaramdam siya ng matinding pagkahilo, panlalambot ng mga tuhod, at unti-unting pagkaparalisa ng kalahating bahagi ng kanyang katawan hanggang sa maging mahirap na para sa kanyang magsalita ng malinaw. Malakas ang duda ng matanda na may ginagawang kababalaghan ng tuso at sakim na si Nenita. Isang gabi, nang lumabas ang mag-asawang Iris at Peter kasama si Franz at Jopeth upang bumili ng gamot at mamasyal, naiwan si Nenita sa mansyon upang magbantay sa matanda. Dito, tuluyang inalis ni Nenita ang kanyang maskara at ipinakita ang tunay niyang ugali sa harap ng walang kalaban-labang matanda. Nenita, alam ko ang ginagawa mo. Kinukulam mo kami. Nililin lang mo ang pamilya ko para makuha ang gusto mo. Aba, magaling. Magaling ka pa rin palang matanda ka. Akala ko kinalawang na yang utak mo dahil sa edad mo. At tama ka, Lola Isang. Hindi ka nagkakamali.
Ako nga ang gumagawa nun. Diyos ko, bakit, bakit mo ginagawa ito? Binigyan ka ng magandang buhay ng pamilya ko. Binigyan ka ng pagkakataong tapos ganito. Ganito lang ang isusukli mo. Mabuting buhay? Pagkakataon? Patawa ka. Sa tingin mo ba makukontento ako sa mga maliit na binibigay nyo sa akin? Buong buhay ako sa lansangan. Laging tira-tira lang ng ibang taong natatanggap ko. Ngayong nakapasok na ako sa marangyang bahay na to, gusto ko namang tikman kung paano makuha ang lahat. Buo at walang kulang. Sakim ka. Walang hiya. Ikaw rin ang nagnakaw ng mga gamit at pera sa bahay na to. Isusubok kita kina Peter. Magsusumbong ako sa kanila. Magsusumbong? Sige nga, magsumbong ka. Tingnan natin kung makapagsalita ka pa ng maayos dyan sa bumabaluktot mong dila. Pero babalaan kita, isang ha? Kapag nagtangka kang magsumbong kahit na anong paraan, isusunod ko yung paborito mong apo na si Franz. Gusto mo bang mangyari yun? Wag. Nagmamakaawa ako sa iyo, Nenita. Huwag mong sasaktan si Franz. Huwag ang apo ko. Susunod ako sa iyo. Pakiusap lang. Huwag ang pamilya ko. Ayan naman pala Marunong ka naman palang makiusap at sumunod. Manahimik ka na lang dyan sa wheelchair mo, ha? At panoorin mo kung paano ko aangkinin ang buong pamilya mo. Pagkalipas ng ilang buwan, dumating ang ikawalong kaarawan ng batang si Franz. Isang bibong birthday party ang inihanda ni na Iris at Peter sa malawak na bakuran ng mansyon. Masayang-masayang lahat ng bisita at nakikisaya rin si Nenita na nakasuot pa ng magandang damit habang tumutulong kay Franz sa pag-ihip ng kandila sa kanyang cake. Subalit sa isang sulok, nakaupo sa kanyang wheelchair si Lola Esang. Paralisado na ang buo nitong katawan at halos hindi na makapagsalita. Kaya wala siyang magawa kundi ang lumuha habang pinanonood ang kanyang pamilya na patuloy na pinapaikot ng tusong babae. Subalit sa kabila ng lahat, ang tiyuhin ni Peter na si Jopeth ang tanging nakakapansin sa kakaibang galaw ng mata ng kanyang ina. Alam niyang may gustong sabihin ng matanda, kaya nung matapos ang kainan, inilipat ni Jopeth ang ina sa kwarto nito upang kausapin ng masinsinan. Nay, ako to, si Jopeth. May problema ba, Nay? May masakit ba sa inyo? Jopeth, anak, si Nenita, huwag kayong magtiwala sa kanya. Iligtas mo ang pamilya natin, Jopeth. Iligtas mo si Franz. Nay, ano ba pinagsasasabi nyo? Hindi ko po kayo masyado maintindihan. Bakit naman natin kailangang iligtas ang pamilya kay Nenita? Napakabait niya sa atin at kay Franz, Nagkakamali ka. Huwag kang magpapadala sa kabaitan niya. Alamin mo ang totoo, Jopeth. Pakiusap, anak. Jopeth, narito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap sa labas Baka pwede mo naman akong tulungan saglit. May kailangan lang akong kunin na mabigat na kahon sa storage room sa likod. Ganun ba, Nenita? Sige, susunod ako sa isa labas. Nay, magpahinga ka na muna rito, Kakausapin ulit kita mamaya. Lumabas naman si Jopeth ng kwarto kasama si Nenita patungo sa storage room.
Habang naglalakad sa madilim na hallway ng bahay, hindi napigilan ni Ninita na magtanong sa lalaki dahil kutob niya. Nagsumbong ang matanda sa anak nito. Jupet, pasensya na sa istorbo ha. Ay, nga pala, anong pinag-uusapan nyo ni Lula Isang sa kwarto kanina? Wala yun, Anita. Nagpapatulong lang siya tungkol sa mga gamot niya na malapit nang maubos. Akala ko naman kung ano na. Mabuti naman kung ganon. Napakabait mo talagang anak at tiyuhin, Jopet. Lagi kang concern sa pamilya. Pero, Anita, tatanungin nga kita. Nagtataka lang talaga ako eh. Bakit kaya biglang nagkasakit ng ganong kalala si nanay? Nung bago ka dumating dito, napakalusog niya at napakalakas maglakad. Bakit bigla siyang naparalisa at nahihirapan na makapagsalita ngayon? Naku, Jopet, dala na rin niya ng katandaan at matinding stress. Alam mo naman ang matatanda, mabilis talagang bumagsak ang katawan kapag inatake na ng stroke o alta presyon. Huwag mo nang masyadong isipin yun. Ang mahalaga, naaalagaan natin siya rito. Sa bagay, baka nga sa katandaan lang talaga. Nagtataka lang talaga ako dahil biglaan ng lahat eh. Nang mapansin ni Ninita na parang nagkakaroon na ng kaunting hinala at pagtataka si Jopet sa mga nangyayari, ginalingan niya lalo ang pagmamanipula at pagpapaikot sa lalaki. Ginamit niya ang kanyang alindog, paglalambing at palihim na ritual upang tuluyang kunin ang puso ni Jopet. Mabilis na nagbunga ang kanyang maitim na balak dahil sa loob lang ng ilang linggo, nagkaroon ng formal na lihim na relasyon sina Ninita at Jopet na kalaunan, nalaman din ni na Iris at Peter. Sa halip na tumutol, masaya pang sinuportahan ng mag-asawa ang dalawa dahil sa paniniwalang may katuwang nasa buhay ang kanilang tiyuhin. Subalit habang nagdiriwang si Ninita sa kanyang tagumpay, mas lalo namang lumala ang sitwasyon ni Lola Esang. Hanggang isang gabi, nabulabog ang mag-asawa kasama ang tiyuhin ng umuwing galing trabaho. Nagulat sina Peter, Iris at Jopet sa nakita sa sala. Laking gulat nila nang matagpuan si Lola Esang na nakahandusay sa paanan ng sementadong hagdanan, duguan at wala ng buhay habang nakamulat ang mga mata. Lola! Lola Esang! Diyos ko! Ano nangyari? Iris, tumawag ka na ambulansya! Bilisan mo! Lola, gumising ka! Pakiusap! Han, wala na. Wala nang pulso si Lola Esang. Diyos ko, bakit nangyari to? Bakit siya bumaba sa hagdan ng mag-isa? Mommy, Daddy, patay na po ba si Lola? Franz, huwag kang tumingin. Halika rito sa tabi ko. Sir Peter, Madam Iris, napakasakit naman po ng nangyari. Pero kailangan nating tanggapin na oras na ng matanda. Ang mahalaga po, iniwan niya ang mundo na masaya at payapa ang pamilya ninyo. Pero Ate Ninita, hindi ko maintindihan. Paano nakapunta si Lola Esang sa second floor? Paralisadong buong katawan niya at naka-wheelchair lang siya. Paano siya makakaakyat dun para mahulog sa hagdan? Baka po dumaan siya dun sa elevator para umakyat dito. Kailangan nating tignan ng CCTV para makita ang buong nangyari. Pero sir, nawala po ang kuryente dito buong araw. Bago lang din po bumalik nang makauwi na kayo. Okay, kumalma muna tayo. Ang kailangan nating gawin, ang mabuti pa, tumawag na tayo ng tulong para maayos na to. Nay! Ano nangyari kay nanay? Tito Jopet, ikaw ang nakatoka sa pagbabantay kay Lola ngayong gabi, di ba? Nasaan ka nung umakyat siya sa hagdan? Bakit pinabayaan mo sarili mong ina na mahulog at mamatay? Peter, wag mo ako sigawan ha. Wala akong alam sa lahat. Galing lang ako sa labas para mag-deliver nitong mga inutos mo. Hindi ko naman sinabing i-deliver mo yun agad-agad, Tito. Dapat nandito ka lang sa loob para samahan siya. Tumigil na kayong dalawa. Nag-aaway pa kayo sa harap ng bangkay ni Lola Esang at sa harap ng bata. Peter, Tito Jopet, kailangan nating kumilos para kay Lola Esang.
Tama po si Madam Iris, Sir Peter, Sir Jopet. Pakiusap lang po. Huwag kayong mag-away. Hindi matutuwa si Lola Isang kung makikita niyang nagkakaganyan kayong magkakapamilya dahil sa pagkawala niya. Magkaisa po tayo sa oras na ito. Sa pagkawala ni Lola Esang, tuluyan nang nawala ng panangga ang pamilya Gomez laban sa kasamaan ni Nenita. Naging napakadali na para sa tuso at gahamang tulad niya na gawin ang lahat ng kanyang kagustuhan sa loob ng mansyon. Sa tuwing pumapasok sa trabaho sina Iris at Peter at umaalis si Jopeth upang magmaneho, nag-aasta si Nenita na parang tunay na donya at may-ari ng mansyon. Nagpapakasasa siya sa mga masasarap na pagkain, humihiga sa kwarto ng mag-asawa, at palihim na nagnanakaw ng mga alahas, pera, at mahalagang gamit na iniwan ni Lola Esang sa kanyang kwarto. Nilalamon na siya ng buo ng kanyang pagkagahaman. Subalit habang abala siya sa pag-iimpake ng mga nanakaw na gintong kwintas at singsing sa loob ng kwarto ng matanda, biglang pumasok si Franz at nahuli niya ito sa akto. Yaya Ninita, ano pong ginagawa mo sa kwarto ni Lola Esang? At ano pong tinatago mo sa bulsa mo? Franz, ikaw pala yan, baby. Naku, wala ito. Sinusubukan ko lang linisin at ayusin tong mga alahas ng lula mo habang nagwawalis ako. Bakit gising ka pa? Gabi na Pumunta ka na sa kwarto mo at matulog ka na. Nagsisinungaling ka, Yaya Ninita. Hindi mo lililinis yan. Nagnanakaw ka sa bahay namin. At saka, nakita kita nung isang gabi. Ha? Anong sinasabi mo, Franz? Anong nakita mo? Nakita kita sa taas ng hagdan ng isang gabi bago mamatay si Lola Esang. Bad ka, Yaya. Nakita kong tinulak mo si Lola Esang kaya siya nahulog sa hagdan. Pinatay mo siya. Ikaw ang pumatay kay Lola Esang. Tumahimik ka. Anong pinagsasasabi mo, bata ka? Wala kang nakita. Nagkakamali ka lang na nakikita mo dahil gabi na yon. Bata ka pa at wala kang alam sa mga nangyayari. Hindi po ako nagsisinungaling. Nakita kitang hawak ang wheelchair niya tapos tinulak mo siya ng malakas. Magsusumbong ako kay Mami at Daddy. Sasabihin ko sa kanila na bad ka at pumatay ka ng tao. Hoy, subukan mo lang magsalita sa mga magulang mo at papaluin kita. Halika rito. Aray! Yaya Ninita, nasasaktan ako! Bitiwan mo ang braso ko! Bad kang tao! Bad ka! Oo, masama talaga ako. Kaya kung ayaw mong isunod kita sa lola mong uod na yun, manahimik ka! Kapag may nabanggit ka kahit isang salita kina Mami at Daddy mo tungkol sa nangyari sa lola mo, papatayin kita. Papatayin ko rin ang Mami at Daddy mo. Magsasama-sama kayo sa impyerno! Naintindihan mo? Ayoko po! Opo, mananahimik na po ako. Huwag mo lang po papatayin sina Mami at Daddy. Mabuti kung ganon. Umakyat ka na sa kwarto mo at wag na wag kang lalabas kung ayaw mong patayin kita ngayon din. Takot na tumakbo si Franz pabalik sa kanyang kwarto habang umiiyak ng matindi. Iniwan niyang nakatayo si Nenita na may masamang ngisi sa muka habang hawak ang mga nanakaw na alahas. Subalit sa sulok ng madilim na haligi sa kabilang dulo ng hallway sa labas ng kwarto, nakatayo pala si Jopeth. Nanlaki ang kanyang mga mata, nanginig ang kanyang buong katawan, at halos tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Narinig niya ang bawat salita, ang bawat banta, at ang buong katotohanan mula sa bibig ni Nenita. Dito niya napagtanto na ang babaeng kanyang minahal at pinagkatiwalaan ang siya palang demonyong pumatay sa kanyang sariling ina at naglalagay sa buong pamilya sa panganib. Lumipas ang ilang linggo matapos ang matinding pagdadalamhati ng pamilya Gomez. Hinatid na nila si Lola Esang sa kanyang huling hantungan. Sobrang bigat ng pakiramdam ng buong pamilya dahil nawalan sila ng isang masayahin, maalaga
at mapagmahal na lola. Ramdam ni na Iris at Peter na merong malaking kulang sa araw-araw nilang pamumuhay. Matapos ang libing, pinipilit nilang bumalik sa normal at tinanggap ang masakit na katotohanan. Subalit sa gitna ng pagbabagong ito, napapansin din ng mag-asawa ang hindi karaniwang pagiging tahimik ni Franz. Lagi na itong nagmumukmok sa kwarto, ayaw makipag-usap at minsan umiiyak. Nababahala sila dahil natatakot silang bumalik ang bata sa dating ugali. Kaya naman kinausap nila si Nenita sa sala upang mas lalo pa itong gabayan at samahan. Ate Ninita, nag-aalala na talaga ako kay Franz. Bakit kaya napakatahimik niya nitong nakaraang mga linggo? Lagi lang siyang nakatitig sa pader, nagmumukmuk at umiiyak kapag mag-isa. Madam Iris, pasensya na po pero tingin ko po, na-trauma lang talaga ang bata sa pagkawala ng kanyang lola Isang. Alam niyo naman po kung gaano niya kamahal ang matanda. Normal lang po siguro yan sa bata kapag nakakaranas ng matinding kalungkutan. Baka nga kailangan na natin siyang ipatingin sa isang child psychologist, Han. Natatakot ako na baka kung ano na nangyayari sa mental health ng anak natin. Alam ko, Han, huwag muna tayo magpanik. Sa tingin ko, tama si Nenita. Kailangan lang talaga ng bata na ma-process ang lahat na nangyari. First time niyang makaranas na mawala ng mahal sa buhay. Bigyan muna natin siya ng konting panahon. Opo, Sir Peter. Madam Iris, huwag po kayong mag-alala. Ako na pong bahala kay Franz. Magbabantay lang po ako sa kanya palagi para siguraduhing ligtas siya at hindi gagawa ng anumang bagay. Salamat talaga, Ate Ninita. Napakalaking tulong mo talaga sa pamilya namin. Ay, walang anuman po, Madam Iris. Franz, halika na rito. Kukunin na natin ang bag mo dahil ihahatid ka na namin ni Tito Jopet mo sa school. Opo, opo, papasok na po ako. Ay, wait lang, Franz anak. Halika nga muna rito kay Mami. Bakit ganyan ang lakad mo? At saka, Diyos ko, bakit may malaking pasaka rito sa braso mo? Ha? Pasa? Patingin nga. Oo nga no. Saan mo nakuha tong pasa mo sa braso? Ano po? Hindi po. Wala po to, Mami, Daddy. Anong wala? Ang laki-laki nitong pasa mo, oh. Ate Ninita, gawa mo ba to sa anak ko? Sinasaktan mo ba si Franz? Madam Iris, paano niyo naman po naisip yan? Hinding-hindi ko po magagawang saktan si Franz. Mahal na mahal ko po ang batang yan na parang tunay kong anak. Ang totoo po niyan, tingin ko po, binubuli siya ng mga kaklase niya sa school, kaya ayaw niyang magsalita. Ano? Pinubuli ang anak natin sa eskwelahan? Hindi pwede yan. Walang sino man may karapatang manakit sa anak ko. Han, umabsent muna tayo sa trabaho. Sasamahan natin siya sa school ngayon din. Kailangan nating kausapin ng principal at guro niya. Hindi natin palalagpasin to. Sige po, Madam Iris. Magandang ideya po yan para maturuan ng leksyon ang mga batang nananakit kay Franz. Agad na umalis ang mag-asawa kasama si Franz upang pumunta sa paaralan at magreklamo sa pamunuan ng eskwelahan. Naiwan naman si Nenita sa loob ng napakalaking mansyon. Dahil walang tao, mabilis siyang pumunta sa kwarto ni Lola Esang at sa master's bedroom ni na Iris at Peter upang magpatuloy sa pagnanakaw. Kinuha niya ang natitirang mga gintong alahas, mamahaling relo, at malaking halaga ng cash na nakatago sa kabinet. Ang balak talaga ni Nenita, lisanin na ang tahanang yun sa araw na yun dahil napakarami na niyang nanakaw at may sapat na siyang yaman upang mabuhay ng marangya sa malayo kung saan hindi siya mahanap ng mga pulis. Subalit sa kabila ng kanyang kasakiman, may isang bagay na pumipigil sa kanya na umalis. Nahulog na rin kasi ang kanyang loob kay Jopeth dahil sa ipinakitang kabaitan at paglalambing nito. Nenita, nariyan ka pala. At bakit may dala kang dalawang napakalaking bagahe? Saan ka pupunta?
Jupit, nagulat naman ako sa'yo. Wala to. Mga lumang damit at basahan lang to na inipon ko mula sa kwarto ko. Dadalhin ko lang sana sa laundry area sa likod para malabhan. Ganun ba? Akala ko naman kung ano na. Nga pala, Ninita, naalala mo ba yung pinag-usapan natin nung isang araw? Ang alin ba? Gusto lang kitang yayain na mag-date ulit tayo ngayong gabi. Maghapunan tayo sa labas. Tayong dalawa lang. Gusto kong pag-usapan natin yung hinaharap natin. Ay naku, Jupit. Talaga? Siyempre naman. Ready ako anytime. Alam mo namang ikaw lang ang lalaking nagparamdam sa akin ng ganito. Masaya ako na marinig yan mula sa'yo, Ninita. Gagawin kong lahat para sa'yo. Jupit, may gusto lang sana akong ipakiusap sa'yo. Pwede ba na pagkatapos nitong trabaho ko rito, bumukod na tayong dalawa? Tumira tayo sa malayo. Malayong malayo dito. Magpatayo tayo ng sarili nating bahay sa probinsya at bumuo ng sarili nating pamilya. Ayaw mo ba nun? Bumuo ng pamilya sa malayo? Bakit naman sa malayo pa, Ninita? Maayos naman ang buhay natin dito sa mansyon ah. Kasi gusto ko lang ng bagong simula nating dalawa na tayo lang, yung walang manghihimasok. Pakiusap, Jopit. Gawin natin yun. Hindi naman masamang mangarap, Ninita. O sige, pag-usapan natin yan sa date natin ngayong gabi. Subalit walang kaalam-alam si Nenita na ang lahat ng ipinapakita ni Jopet isa na lamang napakahusay na palabas. Simula nung gabing marinig ni Jopet ang pag-amin at pagbabanta ni Nenita sa batang si Franz tungkol sa pagpatay kay Lola Esang, na puno ng matinding galit at pagnanais ng ganti ang puso ng lalaki. Alam ni Jopet na hindi sapat ang direktang pag-aakusa dahil mautak si Nenita at gumagamit ito ng kulam. Kaya naman, habang nagpapanggap na nagmamahal sa kanya, palihim na naglakbay si Jopet sa kanilang malayong probinsya upang humingi ng tulong sa isang kilalang mangkukulam para sumpain si Nenita. Kaya naman sa mga sumunod na mga araw, mabilis na nagbago ang ikot ng mundo. Si Nenita na dating malakas at masigla, biglang nakaramdam ng matinding panghihina ng katawan at iba pang sakit gaya ng kay Lola Esang. Isang umaga, hindi na nakatayo si Nenita mula sa kanyang kama at napilitang maupo sa wheelchair. Nag-alala naman sina Iris at Peter at nagbalak na dalhin siya sa pinakamalapit na ospital upang ipasuri. Ngunit mabilis silang pinigilan ni Jopet na pumasok sa sala habang tulak-tulak ang wheelchair ng nanlulumong babae. Tito Jopet, tumabi ka nga. Kailangan na nating dalhin si Ate Ninita sa emergency room. Tignan mo, paralisado na ang dalawang binti niya at halos hindi na makagalaw. Baka kung ano na nangyayari sa kanya. Oo nga, Tito Jopet. Bilisan natin. Baka huli na ang lahat. Ihanda mo na yung sasakyan sa labas. Tumigil kayong dalawa. Huwag kayong mag-alala sa babaeng yan. Walang ospital na makakatulong sa kanya. Anong pinagsasasabi mo, Tito Jopet? May sakit ang tao. Bakit ayaw mo siyang ipagamot? At hindi ba may relasyon kayong dalawa? Bakit hindi ka man lang concerned sa kanya? Dahil ang babaeng yan, ang pulubing ipinasok nyo rito sa bahay natin. Ang siyang pumatay kay Nanay Esang. Siya ang demonyong sumira sa pamilya natin. Ano? Tito Jopet, nababaliw ka na ba? Paano mo nasasabi yan? Hindi ako nababaliw, Peter. Kung ayaw nyo akong paniwalaan, ang sarili nyong anak ang tanungin nyo. Franz, halika rito sa tabi ni Tito. Magsalita ka na, baby. Huwag ka na matakot. Sabihin mo sa mami at daddy mo nakita mo nung gabing mamatay ang Lola Esang mo. Huwag ka matakot. Hindi ka niya sasaktan. Mami, Daddy, totoo po. Si Yaya Ninita po ang pumatay kay Lola Esang. Nakita ko po siya sa taas ng hagdan nun. Tinulak niya po na malakas ang wheelchair ni Lola. Kaya po siya nahulog sa hagdan at namatay. Diyos ko, Franz, totoo ba yung sinasabi mo, anak? Huwag ka magsisinungaling sa amin. Totoo po, Mami. Tinulak niya po si Lola.
At saka nung nahuli ko po siyang kinukuha mga alahas sa kwarto ni Lola, sinaktan niya po ako at pinagpapalo sa braso. Sinabi niya po, papatayin niya rin kayo ni Daddy kapag nagsumbong ako. Ninita, totoo ba yon? Sinaktan mo ang anak ko at pinatay mo ang Lola Esang ko? Ikaw na walang hiyang babae ka! Hindi totoo yan, Sir Peter. Madam Iris, nagsisinungaling ang bata. Hindi ko po magagawa yun. Mabait po akong tao. Mahal ko po kayo. Manahimik ka, Ninita! Huwag ka nang magkaila pa. Nakita ko rin sa ilalim ng kama mo ang mga litrato namin na ginagawan mo ng ritual para makontrol mo kami. Kinukula mo kami para makuha mga alahas, pera at ari-arian ng pamilya namin. At yung mga bagay na dala mo, nag-iimpake ka na para takasan kami matapos mo kaming pagnakawan. Diyos ko, ang buong akala ko mabait ka, Ninita. Ang buong akala ko ikaw nagligtas sa anak ko. Ikaw pala ang demonyo sa buhay namin. Niloko mo kaming lahat. Hayop ka, Ninita. Walang iya ka. Pinatira ka namin dito. Pinakain. Itinuring na pamilya. Tapos pinatay mo ang lola ko at sinaktan ang anak ko. Hindi kita mapapatawad. Tumawag ka ng pulis ngayon din, Tito Jopeth. Ipapakulong natin ang demonyang yan. Jopet, bakit mo ginagawa to sa akin? Akala ko ba mahal mo ako? Akala ko ba magpapakasal tayo at bubuo ng pamilya sa malayo? Niloko mo rin ako! Magpapakasal? Bubuo ng pamilya? Nagpapatawa ka ba, Ninita? Sa tingin mo ba magkakagusto ko sa tulad mong pumatay sa sarili kong ina? Ang lahat ng pinakita ko sa'yo, isang palabas lang para mapalapit ako sa'yo at makuha ang hustisya para kay nanay. Akala mo ba ikaw lang ang tuso at marunong gumamit ng kababalaghan? May mas tuso pa sa'yo, Ninita. Yang sakit na nararamdaman mo ngayon, yan ang karma mo sa ginawa mo sa pamilya namin. Mga walang hiya kayo! Mga hayop! Sumpain kayong lahat ng pamilya nyo. Hindi pa rito nagtatapos ito! Dumating ang mga pulis sa mansyon at agad na pinalibutan si Nenita. Dahil sa mga nakuhang ebidensya ng pagnanakaw, ang testimonya ng batang si Franz, mabilis na naisampa mga kasong murder, child abuse at qualified theft laban sa kanya. Walang nagawa si Nenita kundi ang lumuha at sumigaw sa galit habang isinasakay sa patrol car ng pulisya patungo sa kulungan kung saan siya makukulong habang buhay. Nakuha ng pamilya Gomez ang hustisyang matagal nilang inasam at tuluyang nagwakas ang kasamaan at paghahari-harian ng tusong yaya. Pagkalipas ng ilang buwan, tahimik at payapa ang hapon habang nakatayo ang buong pamilya Gomez sa harap ng lapida at may bulaklak na inilagay sa puntod ni Lola Esang. Sa kabila ng pagkakakulong kay Ninita, naroon pa rin ang bakas ng trauma sa puso ng pamilya. Lalo na kay Franz na patuloy na sumasailalim sa therapy. Si Iris naman, gabi-gabing umiiyak sa matinding pagsisisi sa sarili dahil alam niyang siya ang nagpumilit na ipasok ang pulubi sa kanilang bahay. Habang nakatitig sa lapida ng matanda, dahan-dahang lumuhod si Iris at hinawakan ng malamig na semento habang dumadaloy ang kanyang mga luha. Lola Esang, patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako dahil hindi ako nakinig sa inyo. Kung hindi ko po ipinilit na ipasok at kunin si Ninita bilang yaya, hindi sana nangyari ang lahat ng to. Buhay pa sana kayo ngayon at masaya naming kasama. Ako po ang punot dulo ng lahat ng trahedya sa pamilya natin. Han, pakiusap. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ginawa mo lang yon dahil sa pagmamahal mo kay Franz at sa kagustuhan mong gumaling ang anak natin.
Naniwala ka lang na mabait si Nenita dahil magaling siya magpanggap. Kung may dapat man tayong sisihin, walang iba kundi ang kasakiman at kasamaan ng Nenitang yon. Inagbayaran na niya ang kasalanan niya sa batas at sa Diyos. Pero Han, napakalaki ng pagkukulang ko kay Lola Esang. Hinayaan ko siyang mag-isa noong mga oras na kailangan niya tayo. Iris, Peter, huwag niyo nang pahirapan ang mga sarili niyo. Ang mahalaga ngayon, gising na tayo sa katotohanan at ligtas na ang pamilya natin. Ginawa ko ang lahat para makuha natin ang hustisya para kay nanay dahil yun ang tamang gawin. Alam kong masaya na si Nanay Esang sa kabilang buhay habang nakatingin sa atin ngayon. Salamat, Tito Jope. Maraming salamat dahil kung hindi dahil sa katapangan at talino mo, baka mamatay kaming lahat ng walang kaalam-alam sa kamay ng babaeng yon. Iniligtas mo ang pamilya natin. Walang anuman, Iris. Para sa pamilya, gagawin ko ang lahat. Ang piliin ng tama at protektahan ng mga mahal sa buhay ang pinakamahalagang tungkulin natin. Lola Esang, naririnig niyo po ba ako dyan sa langit? Promise po, magpapakabait na po ako palagi. Hindi na po ako magtatantrums at mag-aaral po ako ng mabuti tulad ng bilin niyo sa akin. Miss na po namin ikaw. Kami ni na Mami at Daddy. Para sa akin po, ikaw pa rin ang pinakamabait, pinakamaganda, at the best na lola sa buong mundo. I love you po, Lola Esang. Nang hapong yon, nakaupo silang buong pamilya habang nilalanghap ang malamig na simoy ng hangin. Masaya silang nagkukwentuhan at nagkakatuwaan sa harap ng matanda para iparamdam na hindi siya nag-iisa. Alam nilang sa wakas, nahanap na ni Lola Esang ang kapayapaan at mananatili siyang nagbabantay bilang anghel ng pamilya. Sa kabila ng madilim na kabanata na kanilang pinagdaanan, nagkaroon ng bagong pag-asa at mas matibay na pagmamahala ng bawat isa. Habang patuloy silang naglalakad patungo sa isang masaya, ligtas, at payapang bukas. Wakas! Isang magandang kwento na naman ang natapos natin mga ka-DC. Sana po may napulot kayong aral dito ha. Huwag niyong kalimutang mag-like, comment, share at subscribe ha para masuportahan niyo ang channel natin. At bilang ganti, para mas exciting, i-comment nyo na kung sino yung karakter ko na paborito nyo sa mga binosesan ko. Eto po sila sa mga anime. Sa mga K-drama at Tagalized films naman, i-search nyo na lang ang pangalan ko para makapili kayo sa kanila. Lilinawin ko lang mga ka-DC, yung sample na pinaririnig ko sa inyo sa bawat character, yun mismo ang boses na ginamit ko nung pinalabas sila sa Tagalized version sa TV. Huwag nyo rin pong kalimutang i-comment kung ano masasabi nyo sa kwento natin ngayon ha. Pag napili ko ang comment mo, isa-shoutout kita sa next story natin. Oh, shoutout na ulit tayo. Shoutout kina Maria Oros na first commenter natin, Dave Dasherdo, ang galing nyo po, napanood nyo po pala yung The Legend of the Seeker. Roblox Story ng Singapore, Mary Grace David ng Bahrain, Lance MBB, Edith Guansing ng Dubai, Aryan Diso ng Pangasinan, Jomar Bansay ng Cebu, Lozano Family at kina Shaira at Shian Jiro Kamua, pati kay J. Mark, Edna Bigtas ng Singapore, Zenny Alaba, Mariles Saraga ng Bantayan Island, Cebu, Senon Kayabyab ng Sambales, Amelia Isidro sa mga anak at apo nyo pong sina Erica, Pan, 3D, Brul, Erlin, Francis, Elijah at Gab Familiara, pati kina Wilma at Chris, Arnel at G, Ami, Aldrin at Tabit, kila Ariel, Krisha, Zane at Zanya, Jay at Shaizy, Gladys De Roda, Crystals Philippines, salamat po sa prayers nyo kay Tupox, tsuhin ko po siya. Angeli Filomeno ng Pattaya Island, Sawadee-Kap, Mary Angeline Palas, Randy Alayban at kinahana Kazumi at Precious ng Quezon City, Janice Zemato, naku, ingat din po kayo sa stalker nyo ma'am, Fiona Rotero ng Bacoor, Cavite, salamat po sa pag-follow sa Black App, Takeda ng Japan, Mireille Quezon,
Luis Mangako, Judy Villanueva ng Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia, Miracle of Love ng California, Aline Flores ng Canada, Mariana De Paz ng Saudi Arabia, Susan Carpio at sa mga anak nyo pong sina Zoe, Louie, Chloe at sa asawa nyo pong katukayo ko na si Louie. Hello po sa inyong lahat. Marwin Ilana ng Singapore na taga Cebu dito sa Pinas, Lisa Calapan, Hunter Kramer, Haniles Bernardo, Amit Gurung, si Detective Conan lang po ako, hindi po ako si Kogoro Mori. Pero kaboses po ba? Salamat po. Nancy 01 ng Taguig City, Richard Rivera at Joanna Marie ng Isabela. Shoutout kina Mama Lauren Boyles ng California, USA, kay Kuya Liam at Bebe Lay ng Quezon City, kina Bombom, Bebe Jam at Jillian ng Sampaloc, Manila, kay Mamu Lovina at Papa Bong ng Manila, kay Tanod Potpot Mylas, Pagaling ka to Pox, kay Keisha Chua ng Torrance, California, kay Tita Susan Duca from California, at kay Josh and Lauren Rubio ng Buena Park, California. Pasensya na po sa mga hindi ko po na shoutout. Abangan nyo na lang po sa mga susunod na upload natin. Kumusta po sa lahat ng mga kababayan natin na nasa ibang bansa at sa inyo pong masugid kong tagapakinig saan mang sulok ng Pilipinas. Mag-iingat po kayo palagi dyan. O paano? Samahan nyo po ulit ang inyong lingkod na si Kuya Louie sa susunod na kwento natin ha. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng puong may kapal. Bye!